Nagwala sa Bulacan Provincial Police Office ang mga dating starlet na sina Katrina Paula at Sabrina M. Ito'y matapos silang pigilang makalapit sa nakababatang kapatid ni Raymond Dominguez na inaresto na rin kaninang umaga. Mula sa Bulacan, nakatutok live si Marisol Abduraman. Marisol? Mel, hawak na nga ng Bulacan Provincial Police Office ang isa pa sa mga Dominguez na si Ryan. Si Ryan ang nakababatang kapatid ni Raymond at Roger Dominguez. Humahangos na dumating dito sa Bulacan PNP si Katrina Paula, nobya ni Raymond Dominguez. Dinampot daw kasi ng mga pulis ang nakababatang kapatid ni Raymond na si Ryan kagabi. Kasama ni Ryan ang pinsang si Makmak. Pati po yata pagpatay sa lamok ngayon, isisisi na rin sa Dominguez. Parang awa nyo na po, nakakulong na yung mga tao doon. Dumating din ang ina ng magkakapatid na Dominguez. Maya-maya pa, ito na ang sumunod na eksena. Nang makapasok naman ang kanilang ina, kasama si Katrina at kaibigang si Sabrina M, pinigilan daw kasi sina Katrina na makalapit kina Ryan. Nakikita ko, tinutulak. So, mano lang ako, parang gumigit na lang ako. So, pati ako, parang, taga muna, sinabi ko, huwag kayo manulak. Sa kulungan, nag-iiyak si Ryan. Giit niya at minsang si Makmak. Bigla na lang silang inaresto ng mga pulis dakong alas 7 kaninang umaga. Paalis na raw sana sina Ryan at Makmak noon gamit ang kanilang mga sasakyan ng dambutin ng mga pulis. Huli nga ba kayong may mga baril kagabi? Wala po. Nalaman po talaga kami. Nasaan kayo nung nahuli? So hindi totoong sa safe house kayo nakuha? Anong oras kayo inaresto? Kaninang umaga. Hindi direktang isinasangkot ng pulisya sina Ryan at Makmak sa kaso ng pagpatay kay Mindiola at dalawang kasama nito. Pero giit ng pulisya, may basihan ang kanilang pag-aresto sa mga ito. Gayunman, sisilipin daw nila kung may kinalaman ang mga ito sa Mindiola killing. Dinampot daw sina Makmak at Ryan sa isang safe house sa Bulacan. Na-recover din sa kanilang matataas na kalibre ng baril at mga sasakyang ito na isinailalim kanina sa pagsusuri ng SOCO. Kasalukuyang nakakulong si Raymond sa New Believer Prison, samantalang si Roger ay nasa Camp Bagong Diwa. Pareho silang nahaharap sa kasong carnapping at murder. Samantala, patuloy na iniimbestigahan ng Cavite PNP ang pagpatay kay Mindiola at dalawa pang kasama nito. Bumuo na ang PNP ng Special Investigation Task Group na tumututok sa kaso. Ayon sa mga otoridad, 5 oras nang patay si Mindiola nang matagpuan sa isang bakanteng lote sa Dasmariñas, Cavite noong Linggo ng umaga. Patay na on the way yun, tapos doon na lang finish sila. Kasi yung pagkaka-tape ng kanilang mukha, walang lalabas na hangin eh. Aminado ang Cavite PNP, wala pa rin silang impormasyon sa mga suspect. So walang mga nakatira. Walang mga nakatira. Kaya walang makapagturo sa atin kung sino talaga nag-iwan ng bodies dun sa lugar na yun eh. Gayunman, patuloy ang kanilang pakikipagtulungan sa iba pang unit ng PNP para sa agarang pagresolba sa kaso. Mel, bandang alas 5 yung hapon na isampa ng reklamong illegal possession of firearms laban nga dito kay Ryan Dominguez, kanyang pinsan na si Makmak at sa dalawa pa. Matipid ang mga nagiging pahayag ng Bulacan PNP sa ngayon pero ang pagtitiyak nila, ito pa lamang daw ang umpisa ng kanilang mga operasyon. Mel? Maraming salamat sa iyo, Marisol Abduraman. Maglilipat na bukas si dating Pangulong Joseph Estrada sa kanyang bagong bilimbahay sa lungsod ng Maynila. Kung sakali kasing tatakbo siya sa pag-alkalde ng Maynila sa susunod na taong 2013, dapat 1 taon na siyang nakatira roon bago maganap ang eleksyon. Nakatutok si Sandra Aguinaldo, Exclusivo. Sa bagong bilingbahay ni dating Pangulong Joseph Estrada sa Altura at Manga Street sa Maynila, inaalis na ang gamit ng pamilya Legarda na nakatira roon. Dahil simula sa Miyerkules, May 9, maglilipat na si Erap at sa Maynila na maninirahan. Sa ilalim kasi ng batas, kailangan 1 taon siyang nakatira sa Maynila para makatakbo bilang mayor sa 2013 elections. Bagamat sa aksyon ni Erap tila tuloy na ang pagtakbo niya bilang alkalde, hindi pa rin niya ito kinukumpirma. Sa bahay naman ni Erap sa Green Hills, San Juan, inihahanda na ang jeep ni Erap.
Si Erap daw ang magmamaneho nito, sakay ang napapabalitang running mate niya na si Vice Mayor Isko Moreno. Huli itong ginamit ni Erap noong tumakbo siyang Pangulo noong 2010 presidential elections. Yan, okay na yung problema, wala nang problema yung jeep ni Erap. Ready na, naka-ready na. Tumanggi munang humarap sa kamera si Erap pero inamin niya sa amin na nais niyang lumipat sa bahay niya sa Maynila dahil marami siyang gustong ayusin doon. Sa Huwebes, inaasahang magpaparehistro na rin si Erap sa COMELEC bilang botante ng Maynila. Ayon naman kay Dr. Prospero de Vera, political analyst, hindi dapat baliwalain ng Aquino administration ang maagang paghahanda ng partido ni na dating Pangulong Estrada at Vice President Jejomar Binay para sa 2013 elections. Kung marami raw kasing maipapanalong kandidato sa 2013 ang United Nationalist Alliance o UNA, ito ang magiging mabigat na kalaban ng Liberal Party ni na Pangulong Aquino at DOTC Secretary Mar Rojas sa 2016 presidential elections. The battle in the Senate is very important. It's a dry run towards 2016. If UNA gets a lot of governors on board, then Binay becomes stronger as you get to 2016. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Tila hindi ininda ni pambansang kamauman ni Pacquiao ang jet lag matapos ang mahabang biyahe pa Amerika. Kahit inaantok pa, sumabak na siya sa matinding ensayo. Mula sa Los Angeles, California, makitime out muna tayo kay Chino Trinidad. Ganoon na lamang ang pinagdaraan ng adjustment ng body clock ni Manny Pacquiao tuwing lumilipat siya sa Los Angeles para ituloy ang kanyang paghahanda sa isang laban. Mabigat na kalaban niya, ang jet lag. Pero kahit parang nanghihina dala ng matinding pagod at antok, tila hindi pa rin naapektuhan ang malamaki ng mga hita ng 8th Division World Champion sa kanyang unang araw ng uphill run sa matarik na bahagi ng Griffith Park. Sa tinatawag na first peak sa LA Observatory, nagtala ng 18 minutes si Pacquiao na ayon sa kanyang deputy trainer na si Buboy Fernandez ay dala ng magandang ipinuhunan ng kanilang ensayo mula Jensan hanggang sa Baguio City. Iba yung paggising niya sa umaga, iba yung galaw na pinapakita niya sa training everyday. So kahit si Coach Freddy nagulat nga sa iginalaw nung pagdating natin sa Baguio na totoo bang Manny Pacquiao ito nasa harap niya. Pwede na sanang itinulog na lang ng boksingerong wala nang dapat pang patunayan ang kanyang gym work sa wildcard kinahaponan. Ang oras ng wildcard gym sessions ni Manny ay tumatama ng madaling araw sa oras sa Pilipinas. Kaya ganoon na lamang ang pagkaantok ng defending WBO welterweight champion. Pero pinaglabanan ito ni Pacquiao para hindi mapatid ang training program na inilatag ni Coach Freddy. Dinaan na lang sa pag-inom ng maraming tubig at ngiti ang nararamdamang antok. 12 solid rounds pa rin sa target mitts, double end bag at speed bag ang nakumpleto ni Pacquiao sa kanyang unang araw ng kanyang ensayo dito sa Amerika. Mula sa Los Angeles, California, Chino Trinidad, Nakatutok, 24 Oras. Abangan sa bansang Switzerland, mga baka ang pinagsasabong. Mga atletang may kapansanan sa paningin, nagpakitang gilas sa palarong pambansa. At away ng kampo ni na Raymart at Claudine at Montulfo, ginawang katatawanan sa internet. Susunod na yan dito sa 24 Oras.